Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Talks. So sa video na to ay kokomentuhan natin itong bagong balita patungkol nga po dito sa nais ipasa ni Pangulong Bongbong Marcos at ito po yung tinatawag na anti-political dynasty bill. So alam naman po natin na matagal na po may mga politiko na nais sa magsulong netong batas na to pero sadyang ika nga mukhang imposible dahil syempre lahat ng ating mga politiko nais na magtagal sa pwesto. Given na po yun. Common knowledge na po yun. At alam naman po natin dito sa ating bansa ay kalimitan o karamihan sa mga posisyon, gobyerno, mapa-lokal man o mapang-national ay pinamumunuan ng mga tinatawag na kamag-anak incorporated saan sinasawa at ang mga anak nila ay humahawak ng iba't ibang posisyon sa ating gobyerno. So, nakakagulat nga lamang po na noong mga nakakaraang panahon ay tikong kung hindi man ay walang komento si Pangulong Marcos dito sa anti-political dynasty bill. Dahil syempre alam naman natin na ang pamilya Marcos ay isa sa mga tatamaan nito kung sakasakalit ito man ay milagrong makapasa. Pero kamakailan lamang ay nag-anunsyo si Pangulong Bongbong Marcos na nais niyang maipasa itong nasabing batas na to at ang nakakapagtaka nga lamang po dito ay hindi niya ito sinertipikahan sa urgent bill o ibig sabihin ay priority bill na kung saan ay dapat itong unahin ng kanyang mga kapartido sa Kongreso at sa Senado. At syempre, alam naman natin na pagdating sa ganyang palo-alang batas, medyo mahihirapang pumasa yan dahil katulad na sinabi ko, halos lahat ng ating mga politiko ay puro kamag-anak ang syempre nasa iba't ibang posisyon sa ating gobyerno. So ang ika nga na natoka na magpresenta nito sa Kongreso, syempre una sa Kongreso ay si Representative Sandro Marcos at si House Speaker Bogie D na makakadagdag siyempre sa pagtataka ng marami dahil alam naman natin siyempre si Sandro Marcos, anak ni Pangulong Bongbong Marcos at si Bogie D naman ay halos lahat ng kamag-anak niya ay nasa politika. So, siyempre tatanungin natin, ano ang motibo? Ano ang motibo ni Pangulong Bongbong Marcos para bigla na lang out of nowhere, ika nga, bigla na lang niyang napag-interesang ipasa itong nasabing batas na to? Well, para sa akin ay nais lang sigurong ika nga mag iba ng imahe sa Pangulong Marcos dahil siyempre, ang kanyang administrasyon ngayon ay nalalampungan ng kaliwat ka ng iskandalo at lalo-lalo na itong korupsyon na to na nagaganap sa ating gobyerno. So baka naisip niya na kung bibigay siya ng isang isang senaryo na maaaring malihis ang atensyon ng tao magmula sa korupsyon, patungo nga po dito sa dynasty bill, makakatulog sa kanya to. Well, kakapraso lamang po yung mga naintindihan ko dito sa nais panukala ni Pangulong Bongbong Marcos at para bang ika nga parang dinideceive lang tayo ni Pangulong Bongbong Marcos. Pasensya na po sa mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos dahil
ayon sa aking pagkakaintindi dito sa batas na nais ipasa o ipa-sertipika. Sige, gamitin na natin yung salitang sertipika na batas, marami ring ika nga diskumpiyado dahil kung hindi naiintindihan ni Pangulong Bongbong Marcos yung ibig sabihin ng anti-dynasty bill, sa kabuuan nito, ang ibig sabihin po nito ay sa totoo labang po at sa maayos na ika nga pag-translate ng batas na to, kung ikaw ay isang politiko, dapat ikaw lamang ang politiko sa pamilya mo. The rest ay hindi maaaring na tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Pero dito, sa ipinapasang batas ni Pangulong Bongbong Marcos sa aking pagkakaintindi, hindi pwedeng ika nga sa iisang level ng posisyon sa gobyerno maaaring magsabay ang dalawang magkamag-anak. Ang sinasabi nila rito hanggang fourth degree ng iyong mga kamag-anak, meaning hanggang sa pinsan mo ay hindi pwedeng halimbawa na sa congressman, hindi pwedeng kumandidato ang iyong kamag-anak. Halimbawa na sa pagiging kongresista ng kahit na anong distrito, kung ikaw mismo ay isang kongresista, maaari lamang siyang kumandidato sa ibang posisyon at either mas mababa o ibang classification ng posisyon sa gobyerno. Halimbawa na ikaw, bibigyan ko na kayo ng halimbawa. Kunyari, ako ang padre de pamilya ng pamilya. Ako ang tatakbong congressman, pero yung asawa ko o yung mga anak ko, pwedeng tumakbong kongresista, gobernador, o kaya mayor. So parang parang baliwala din itong nais ipanukala ni Pangulong Bongbong Marcos at tama din yung sinasabi ng ilang kritiko ng Pangulo na parang binibigyan mo lamang ng lisensya yung mga mga kamag-anak ko para ma-legitimize yung kanilang pagkandidato sa mas mababa o hindi ka parehong posisyon sa gobyerno. Ang isa pang halimbawa nito ay ang gustong limitahan nitong anti-dynasty bill na ipasa ni Pangulong Bongbong Marcos sa Senado. Di ba, dyan sa Senado, halos magkakamag-anak na ang naandyan, ang mga Tulfo, ang mga Villar, ang mga Cayetano, ang mga Estrada. So parang hanggang doon lang maaaring maging epektibo itong batas na naisa ipasa ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil siyempre, ang isang halimbawa nito na maaaring kilala natin ay yung magkapatid Estrada, di ba si JV at saka si Jinggoy Estrada. So pareho silang senador. Sa batas ni Pangulong Bongbong Marcos, kailangan isa lamang sa kanila ang nasa Senado. Ganon din kila Senador Pia Cayetano at Alan Peter Cayetano, dapat isa lang sa kanila ang nasa Senado. Pero, alinman sa kanilang dalawa, maaaring kumandidato sa mas mababa, halimbawa sa Kongreso o sa pagkagobernador o mayor ng anumang bayan. Di ba? So, parang baliwala din itong ipasa ni Pangulong Bongbong Marcos at tama nga po yung mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos, parang gusto lang yung i-legitimize yung political dynasty. Ang political dynasty sa aking pagkakaintindi, isa lamang sa iyong pamilya. Di ba? Kung sa buong angkan mo, dapat isa lang. Isa lang ang dapat maging politiko at yung iba, hindi dapat humawak ng kahit na anong posisyon sa gobyerno.
maging empleyado man ng isang ahensya ng gobyerno o maging isang sitting politician katulad ng kapitan, pataas. Yon ang alam kong anti-dynasty bill. Mas mas makatotohanan yun. So dapat siguro ang dapat gawin gawin ni Pangulong Bongbong Marcos baguhin yung mga parameters ng batas na nais niya ipasa. Kailangan maging isa lang, di ba? Isa lang sa bawat angkan, di ba? O at least dun sa 4th degree, baka pwede pa tanggapin. Halimbawa, kung pang 5 degree ng iyong pamilya, pwede na siguro. Pero yung ibig ko sabihin anak, asawa, dapat totally hindi sila dapat payagan. Yun ang tingin ko pinakamagandang anti-dynasty bill na maaaring ipasa ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil itong batas na nais ipasa ni Pangulong Bongbong Marcos, parang parang pampabango lang o nais niyang saboyan ng pabango yung kanyang medyo bumabaho na imahe nang dahil na rin sa kanyang mga kamag-anak. So, nataon pa na ang nais o ang magpapasa neto o magpapanukala netong batas na to sa Kongreso ay ang kanyang anak at ang kanyang kapartido na si House Speaker Bogie D na halos lahat ng kamag-anak nasa politika. At meron pa sinasabi dito, parang ang pagkakaintindi ko dito sa anti-dynasty bill na ipasa ni Pangulong Bongbong Marcos ay halimbawa na ikaw ay gobernador at ang asawa mo naman ay mayor, hindi pwedeng tumakbong vice mayora ang kanyang anak. So pwede siyang mandidato yung anak sa ibang bayan, pero dapat pwede siya kumandidato sa ibang bayan kung mayor ang nais niya. So parang ganun din, hindi ho ba? Parang baliwala din itong anti-dynasty bill na nais ipasa ni Pangulong Bongbong Marcos dahil parang gagawin lamang niyang legal indirectly itong political dynasty, hindi ho ba? Dapat ang anti-political dynasty na dapat ipasa is dapat sa isang angkan, isa lang ang dapat maging politiko at yung lahat ng kanyang mga kamag-anak ay hindi maaaring humawak ng kahit na anong posisyon sa gobyerno o kahit sa anumang ahensya ng gobyerno. Di ba parang mas maganda po yun? Kasi ito parang parang nagpapasikat lang si Pangulong Bongbong Marcos at kung sino man ang nag-question sa kanya nung batas na to, dapat siguro pakiayos. Hindi ba? Pakilinaw. Kasi kung nais talaga nating mawala itong political dynasty sa ating bansa, dapat sa isang angkan, isa lang. Hindi ba? Para naman nang sa ganon, yung ibang mga deserving, na mga tao na may kakayahan namang mamuno at humawak ng posisyon sa gobyerno, magkaroon ng pagkakataon. Hindi ba? At kasabay na rin siyempre, meron ding ibabawas ito sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Kasi kapag pamilya incorporated ang politika, kumbaga ginawa na nilang hanap buhay ang politika, hindi magagarantiyahan na hindi magkakaroon ng korupsyon doon sa loob ng pamilya na to na binubuo ng mga politiko. So parang niluluko na naman, hindi ba parang niluluko na naman ang mga tao o ang Pangulo sa ating mga tao, parang niluluko na naman nila tayo. Pero ayokong isipin na ganun ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Maaaring yung nag-switch sa kanya nung ganun
kababa o ganong kabobo na interpretasyon ng anti-dynasty bill ang dapat mag-ayos nito. Dapat hindi ganun. Pangit kasi eh. Dapat kung anti-dynasty bill, isa lang sa bawat isang. Hindi yung ah, ikaw tatakbo ka sa isang mataas na posisyon pero yung mga kamag-anak mo, pwede sila sa mas mababa at hindi kailangan sa iisang bayan o nasa iisang region. Kasi parang malabo yun. Magkakaroon ng maraming gray area itong batas na to kung sakasakalit maipasa. So, ang nakakatawa lamang dito, marami ding mga politiko ang nakapansin nito at parang nakapagdududa, ika nga, itong batas na to. At kung talagang nais ni Pangulong Bongbong Marcos na ipasa itong batas na to, dapat kung anti-political dynasty bill, yung talagang totoo na anti-political dynasty bill ang nais na ipasa, dapat isa lang sa bawat isang angkan. Nang sa ganon, masiguro natin na ang pagkakataong makapaglingkod sa mamamayan ay ika nga ma-distribute din doon sa mga tao na may kakayahan at talagang may malasakit doon sa posisyon na yun. Diba? Kasi pagka ito ang pumasa, itong anti-dynasty bill na ipapasa o ipapanukala o irerekomenda ni Sandro Marcos at Bojidi, nakakatawa ho. Dahil ang pamilya po nila ay consisting ng political dynasty. So dapat ayusin nila yan, dapat isa lang. Sa bawat isang angkat, ang dapat maupo o umuko pa ng posisyon sa gobyerno. At the rest, hindi na dapat kumandidato sa kahit na anong posisyon. Naturalmente, ang ididepensa nila dan, kami kasi ang pinagkakatiwalaan ng tao. Hindi ho totoo yun. Nagkataon lang siguro na sila yung may pera. Di ho ba? At kaya nilang gumastos. At saan nanggaling yung pera nila? Siyempre, diyan sa mga posisyon na pinanghahawakan nila. Sa posisyon na pinanghahawakan nila, dahil yun, galing din sa kaban ng bayan. Baga, kinurap nila yan. Kaya nais nila, masecure lahat ang posisyon. Kung hindi man sa isang bayan, sa isang rehiyon. So, dito ko muna patatapusin ang video na to at sa susunod ko po pong mga video ay paksa naman ko ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa